At eto na po, nagsimula na yung Grand Finals ng Champion Chess Tour Division 2 wherein naglalaro Grandmaster Wasiso at MBL, yung kanyang kontrapelo, kadalasan tinatalo siya nito. Nagsimula na kanina pa eh. Puti po si Wesley, nag-knight F3 si Wesley oh. Kasi ayaw niya ng E4, E5 eh. Kasi madalas tabla, pati yung D4 natatabla din. So dito po, eto pinili niya, pagka D5, nag-G3 si West. Bah, ready na Fianchetto King's Indian attack. So, nag-C6 po yan. Bishop G2, Bishop G4, H6 lang, oh. Tumakbo po yan. Nag-castle lang si Wesley. Knight D7 para mag-E5 yan. Kaya nag-D4, nag-E6 lang, and then C4. So, parang naging setup ni Wesley, Catalan setup, no? So, nag-Bishop E7 yan, Knight C3, nag-Knight F6 develop, kinapture ni Wesley yung D5, binawi po ng pawn sa E, and then Knight H4 lang. Bakit? Tatalong po yan dito. Pwede din po siyang tumulak, makakain niya yung Bishop. Anyway, nag-Bishop G6 agad para ayaw tumalon sa may F5. Binantayan. So, kinapture ni Wesley, binawi po yan ng pawn, and then nag-H4. Pagka H4, castling na. Ito pong si MBL na sinagot ng Queen D3 ni Wesley. Dalawang bagay nakikita ko sa Queen D3. Yung isa, parang gusto niyo pong sumuporta. Pangalawa, simply developing the Queen tapos susunod yung Bishop. Ayan na, centralized lang ba? So, nag-Rook E8 po, and then after Rook E8, Bishop G5 develop. Nag-Knight F8, and then nag-Rook sa D1. Ang Rook D1, bakit ilinagay yan dyan? Eh, ito po yung semi-open file. Baka mag-iipot po talaga. Anyway, nag-Knight E6 po yan, and then umatras lang. Yun pala yun. Naintindihan ko na. Ginalaw lang po yung tore para pagka-atras ng bishop sa C1, hindi makulong. So, dito po, nag-bishop B4 si MBL, and then nag-A3 lang. Tumakbo po yan sa A5, nag-B4. Tumakbo sa C7, na kung saan tinirahan lang ng E4 ni Wesley. At according sa engine evaluation, is slightly better si Wesley. At eto na po yung pinaka-live games nila. Ayan o. So, nag-iisip si MBL dito. Kanina pa po yung ipon na yan eh. So, sa pagkakataon ito, naitira na po. Ngayon, kinapture po yan, binawi ng kabayo. At kung titingnan yung oras, lamang po, may 2 minutos si MBL ha. Ang bilis ni Wesley. Ang time control po, ay si MBL pala mabilis. Ang time control po ay 10 minutes plus 2 seconds increment. By the way, explain ko lang po kung ano nangyayari dito sa Grand Finals, no? Si MBL po, champion po siya ng winner's bracket. Si Wesley So, nag-champion siya sa loser's bracket. Ngayon, nagkaharap ulit sila. So, ang aking pong pagkakaintindi, twice to beat advantage po si MBL. So, ang mangyayari po dyan, 4 na laro ito, unahang maka 2.5. Pag si Wesley nanalo, mapupunta pa sila sa 2 more games na kung saan una maka 1.5. Pero, pag si MBL nanalo, tapos na po yung laban. Kasi twice the beat advantage eh. So, sa ngayon po, ayan na, tumira po ng Bishop B6. Si MBL, ano ang pwedeng gawin ni Wesley So dito? Kasi, pair of Bishop si Wesley. Magandang bagay. Pero, medyo may weakness po siya dito. Ayan o. Hindi po maganda yung pawn sa D4 kasi yan yung tinatawag na isolated pawn na madalas pine-pressure talaga yan. Ayan, medyo tututukan yan kasi hindi siya madepensa ng other pawn eh. Kaya weakness po yung mga isolated pawn. At nag-iisip si Wesley So ngayon, ano kaya ang gagawin niya? Ang pinaka dapat daw pong ginagawa pala sa mga isolated pawn ay pinapalit. Dapat maitulak mo yan. Pero sa ngayon hindi, may knight eh. Kaya ang pinapatira po ng engine, capturein mo daw yung kabayo. At pag kinapture niya, pwede mo na sigurong i-D5 to get rid of that weakness na nasa D4. Yun ang pinapatira. At napapaisip si Wesley So dito. Meron na lang po siyang 4 minutes mahigit. Samantalang MBL ha. Ayun, laki po. 7 minutes and 36 seconds. Grabe ah. Di makatira si Wesley ah. Ewan ko ba, parang hirap na hirap talaga si Wesley pag si MBL kalaban, no? Sana naman mawala na yung sampa. Kasi noong nakaraan, alam ko, tinalo niya na to si MBL eh. Pero according to statistic, alam nyo ba na dikit yung laban? Parang ang score nila is 15-14. Lamang ng isa lang pala si MBL sa lifetime rapid score. Sa rapid Sa standard, tambak si Wesley. At ayan na nga po, nagkapalit-palit lang. So, nag-Knight C4, kinapture-capture, tapos tumira po ng A5
Para sa yung A5. Of course, if you take that, babagsak ito, weak po yung mga pawn. Kaya malamang sa malamang, hindi po kakapturein yan. Kaso, ang pinaka-purpose naman kasi ng black dyan, kahit di mo capture, titigs niya, mabubuksan to, magagamit. Yun ang gusto mangyari ni MBL dito. At ang bilis tumira ni MBL. At sa kasalukuyan niya, 4 na minuto na mahigit ang kalamangan ni MBL. Wesley still struggling kung anong gagawin niya. Though siya po ang may pair of bishop, doon nag-develop lang. So, tumira lang po siya ng bishop po dito. Ako, nakikita ko plano niya, kakainin niya yan eh. Kakainin niya siguro yan. Tapos, i-play niya to later on. Tatiming yan po na maganda para po may pressure po sa diagonal na yan yung bishop. So, tingnan natin kung ano muna gagawin ni MBL. Ako, rook A4 ang aking nakikita kasi yun ang pinaka-obvious plano ng A5 eh. To make use of the rook eh. Pwede din pala rook A2, no? Kasi kakain na nga eh. Siguro capture takes, tapos ganito. Or if not, papasok dito. Oh, pwede palang pumasok, no? Anyway, MBL nag-iisip po siya ngayon kung anong gagawin niya. Lamang pa rin siya sa oras. At nako, hinamon yung tore. So, ayaw niya pong pahintulutan na maka-capture tapos pasok dito, no? Anyway, dito po, may pinapatirang engine kay Wesley. Kasi, pag ginanyan mo lang, ayan, papalit-palit lang daw yan eh. So, may pagka-drawish. Ang pinakamaganda daw dapat na ginawa ni Wes instead of capture or rook D1, rook D6 eh. Para pag kinapture, magka-pass pawn. Anyway, eto po, equal lang daw po ito. So, ina-atake po yung pawn. Most likely, kailangan mong depensahan. Ang tanong lang dyan, paano? Pwede rook B3 with the idea of possible B5 at some point. Yun na nga po yung ginawa ni Wesley. Uy! Medyo na-weirdohan ako dyan ah. Kasi pwedeng kainin yan eh. Though, parang bad bishop ito. Kaso, mamaya maitutulak naman eh. Tinalon lang eh, no? Tinalon lang. Umayos na. Medyo na-weirdohan talaga ako sa tirada na yun. Malamang kainin ni Wesley yan. Pwede ba itong B5? Kasi pagka B5, may capture dito eh. Pwede ba yun? Di ko sure. Ako, kakapturing ko to just to get rid of the problem. Tapos ganito, play oh. Ayan, ganyan. Tapos tulak. Wesley so nag-iisip. Equal lang naman ito. Pero yung oras ha, ayun, kinain na nga. Tingin ko matatabla po ito. So, Bishop F, ayun, ginawa na nga ni Wesley. Ang sinasuggest ng engine, ano eh, malupit eh. Bishop E5 agad, wag daw kainin yung kabayo eh. Inibigay yung pawn. Magulo yun. Ewan ko sa engine na yan. O yan, tapos Bishop D6. Ayan, yan lang. Para po maitulak later on. Uy! Yun na nun. Eh, wala bang ganire? May kain doon. So, rook B2. Rook B2 to. Pagkakain doon, may tool. May check. Okay. So, rook B2 talaga. Rook B2. Atras lang. So, dito po mas maganda atras para walang talon din. Okay. Binara niya lang yung kabayo niya doon. Binara lang yung yoka, baby. Wesley, so anong gagawin niya? Equal pa rin eh, pero kasi yung bishop po, medyo hindi maganda yung itsura ng bishop. Hindi maganda. Kasi yung mga po nasa puti. At ayan nga, gumano na lang si Wes. Binigay niya na lang. Well, para saan? Ibig sabihin, ka-counterplay na lang siya, no? Ka-counterplay na lang. Ayun, no? Binigay na lang, kinapture. Check. Angat. Anong pinaka-play ni Wes dito? Ito. Ito, tira niya. Yan ang gustong gawin. So, kailangan dumipensa niyan. Hindi daw maganda yung ginagawa ni Wes sa ngayon. Pero wala na kasing oras si Wesley. 1 minuto na lang mahigit. Samantalang MBL, 6 minutes pa. At nag-iisip si MBL ngayon how to defend that pawn. Si Wesley talagang goods na sa tablay. Pero maganda naman yung ginawa niyang counterplay eh. Kasi pwede din gumanon dito. Pressure to, tapos ganun eh. Tapos may pressure doon eh. Tinulak yung pawn. So most likely rook d8 yan. Hindi papatulakin basta yan. Pwede din ba to? Kaya lang nakakatakot kasi baka tulakan lang eh. Ganito kasi mangyayari guys eh. Pag dito ka, tinulak, kumapture ka, kuming move, tapos saka pumunta dito, may harang no. Kaya babantayan mo na agad bago pa maitulak para walang rook d4.
Pass pawn to, nakakatakot po yan. Ay, nag-king move. Naku, pusang gala. Talo na daw. Kasi ganun nga pagka ganun mo, ganun Paano plano depensa, Anthony West? Ayan, paano niya hindi depensahan? Oh? Ganun? Sa bayan? Wala. Ubus agad. Promote Wala kasing time Na time pressure Teka, hindi ba pwede ito? Tapos pagka ganun, ayan, pagka ganito capture, knight takes, tulak, promote. Ay, ang bilis, may check sa F3. Walang May check sa F3. Parehong po promote pero may check sa F3. Kaya talo. Na time pressure kasi si West. So game number 1, talagang mangingisay agad Teka lang, sirs Teka lang, sirs. Ay, ang pinakasimple pala. Ito, knight d4, hindi rook d4. Para walang counterplay. Para walang kabuhay-buhay. Knight d4 pala. Wala, ubos. Game 1. Tatamaan ng bala si Wes. Ano pa? Kung sino manalo dito, next leg is Division 1 na Knight d4. Tapos na po. Sa laban. Ayan. Tapos tutulak yan. Ayan, yan na lang pwede niyang gawin. Pero eto kasi masakit Yung check dito Yung check dyan yung masakit. Checkmate. Knight checkmate. Woo! Talagang nababalibuhan. Kasi equal lang dapat dito. Equal lang Napatalo pa niya to. Equal lang, no? Pag si MBL talaga kalaban niya, lakas mag-blunder ni West Ayan, Eto, rook d8, tabla lang Kasi bantayan mo lang, wag mo lang patulakin, tapos gawin mo na kahit anong gusto mong gawin later on. Yan lang. Tapos, madali na daw po itabla according sa engine yan. Eto pa yung threat na matindi. So, let's say, subukan na lang dumipensa. Eto. Para gaganito ba? Para pag nag-rook d7, depensa. Kahit nga daw king f1 lang pag nag-knight e6, kahit tira mo lang na rook e8 Kasi pag kinapture takes, okay, one pawn up yan. Pero wala. Yung endgame na to, madali po itabla. Lapit na lang king king e1 na lang. One pawn up lang mangyayari dyan Pag inatake po ito, ang pababagsakin mo ito. Siguro depensa, tas gano'n, tas lalapitan mo. Wala, tabla pa sana. Pero dahil doon, talo. Anyway, abangan nyo po yung second game. Tuloy-tuloy po tayo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana makabawi. God bless po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.